Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1911, ang paiya ni Yu Wenjing. Sa pagkakataong ito, ang mga namamahala sa pagsusulit sa katamtamang antas ng mga emperador ay hindi isang paksayon, ngunit ilang malalakas na cultivator mula sa listahan ng mas mataas na ranggo. Si Yu Wenjing ay isa sa kanila. Sa huling 3 taon na ito, sina Ji Wuyo at Yu Wenjing ay talagang naigalinang, maging sa kanilang mga angkan o kasama ni Ancestor Zhu Tian. Sila ay naging mas malakas. Sa loob ng 3 taon na ito, pareho silang nakagawa ng malaking pag-unlad. Si Yu Wenjing ay naging isang medium-level na emperador, at nakakuha ng makapangyarihang mga bagong spell at teknik. Siya ay naging talagang malakas. Nakapasok din siya sa listahan ng mas mataas na ranggo bilang ika-17 estudyante. Ang pagtupad niyan sa wala pang 3 taon ay isang napakagandang pagganap. Tumingin si Yu Wenjing sa isa sa mga babaeng nakaupo sa pagsusulit. Ito ay si Yu Wenting, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Talagang malakas si Yu Wenting. Ang pagpasa sa pagsusulit ay hindi dapat maging issue para sa kanya. Tumiti si Yu Wenjing. Talagang malakas siya. Talagang papasa siya sa pagsusulit. Tumanggo ang katabi niya. Itinuro nila ang iba at idinagdag. Pambihira ang babaeng iyon, napakalakas. Walang makakapidyo sa kanya. Mas malakas pa siya kay Yu Wenting. Tumingin si Yu Wenjing sa batang babae, na mukhang isang celestial na nilalang. Maraming tao sa paligid ang nakatingin sa kanya. Umiling si Yu Wenjing. Ang mga babae ay maaaring maging napakaliit minsan. Kapag pinuri ng isang lalaki ang isang babae sa harap ng isa pa, hindi maiwasan ang huli na magselos. Tingnan natin kung papasa siya sa pagsusulit o hindi. Sabi ni Yu Wenjing, na nakatitig sa celestial na babaeng iyon. Sumimangot ang iba, pero masyadong mataas ang social status ni Yu Wenjing, kaya ngumiti na lang sila ng pilit sa huli. Kawawang babae, siya ay napakalakas, ngunit malamang nagagawin ni Yu Wenjing ang kanyang makakaya upang pigilan siyang makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, makalipas ang maikling panahon, nanatili silang hindi kumikibo at nagtatakang nakatingin sa mga kalahok. Si Yu Wenjing ay inatake ng isang tao at pinilit na bumagsak sa lupa. Napapaligiran siya ng malamig na layer ng enerhiya at panginginig. Hinatak niya ang isang mahabang mukha at tinitigan ng magandang babae na may belo, na napapaligiran ng celestial chi. Tumibok ang puso ni Yu Wenjing. Nakaramdam siya ng hiya. Noong una ay gusto niyang harangan ang babaeng iyon, ngunit ngayon ay binugbog na siya nito. Nadurog na ang pride at ego niya, di hindi niya kayang makipagkompetensya sa kapwa contestant na ito. Napakasakit. Tsaka mas maganda pa sa kanya yung babaeng yun. Sino ka? Malamig na tanong ni Yu Wenjing. Wala siyang maisip na angkan sa banal na lungsod na maaaring pinanggalingan ng babaeng ito. Ang babaeng nakaputing damit ay tumingin kay Yu Wenjing, isang larawan ng kalmado at katahimikan. Lalong sumama ang pakiramdam ni Yu Wenjing. Hindi niya makita ang kanyang mga mata, ngunit ang babaeng iyon ay nakatingin sa kanya ng masama. Nakatitig ang lahat sa magandang babaeng iyon, at nakatingin siya kay Yu Wenjing na parang normal lang ang katotohanan na natalo niya si Yu Wenjing. Dumaan ang babaeng nakaputing damit sa tabi ni Yu Wenjing at nagpatuloy sa paglalakad. Lalong napahiya si Yu Wenjing, lumingon ang kanyang ulo at nagtanong. Ikaw ay mula sa Snow Clan. Naramdaman ni Yu Wenjing ang chi ng babae. Mukha siyang maganda, may pambihirang chi, at talagang malakas, maaari lang siyang mula sa Snow Clan. Nakipaglaban siya sa mga miyembro ng Snow Clan noong nakaraan. Kahit na hindi pa niya nakita ang babaeng ito sa partikular, naalala niya ang mga tao mula sa Snow Clan. Ang babaeng nakaputing damit ay huminto, ngunit sa huli ay hindi niya pinansin si Yu Wenjing at nagpatuloy sa paglalakad. Nakita ng lahat ang kanilang pagpupulong, at namangha sa mga resulta. Lahat ay kumbinsido na ang bagong babaeng iyon ay papasa sa pagsusulit at mabilis na babangon sa Champion University. Gaya ng inaasahan, nakapasa ang babae sa pagsusulit. Pumasok ang babaeng nakaputi sa Champion University, nangunguna ang mga namamahala sa pagsusulit. Lahat sila ay curious sa misteryosong babaeng iyon. Kasabay nito, pinag-uusapan ng lahat sa Champion University ang babaeng iyon na madaling natalo kay Yu Wenjing, ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala sa chismis. Matapos sumali ang babaeng nakaputi sa Champion University, isa lang ang ginawa niya. Nagtanong siya tungkol sa Tiantai at tumungo doon. Nang makarating ang dalaga sa mga gusali ni Tiantai, pinigilan siya ng ilang tao. Nang makita ni Yun Qingyan ang magandang babaeng ito, bumangon siya sa hangin at nasa depensiba. Gusto mong sumali sa Tiantai? Tanong ni Yun Qingyan na may maingat na ngiti. Maganda ang dalagang ito, hindi maganda ang pakiramdam ni Yun Qingyan sa kanyang harapan. Kailan pa pumasok ang babaeng ito sa Champion University? Hindi pa siya nakita ni Qingyan. Pinag-aralan ng babaeng nakaputi si Yun Qingyan at pagkatapos ay tumingin sa likuran niya, nakita ang ilan pang mga tao. Kumislap ang kanyang mga mata at agad siyang tumakbo lampas kay Yun Qingyan. Ikaw. Nagulat si Yun Qingyan, lumingon siya at nakita ang babaeng nakaputi na nasa di kalayuan. Hindi siya nakaimik. Ang babaeng iyon ay hindi mukhang nananakot, at tila ayaw umatake. Hao Qinglin. Sabi ng babaeng nakaputi nang makarating sa looban. Bahagyang umangat siya sa hangin at lahat ay napatingin sa kanya, nagulat sa biglaang presensya niya. Maraming tao ang may kaparehong kaisipan kay Yun Qingyan.
Nang marinig ni Hao Qinglin na may tumawag sa kanyang pangalan, nagulat din siya. Inangat niya ang ulo niya at nagulat. Si Yuan Fei, Huang Fulong, at ang iba pa ay namangha rin. Inalis ng babae ang kanyang saplot, at lahat sila ay napanganga sa kanyang nakamamanghang kagandahan. Napakaganda. Sa isip ni Yun Qingyan, nakahabol din sa sandaling iyon napakagandang babae. Si Qingfang ay nagulat din. Siya ang prinsesa ng Animal World, napakaganda na niya, ngunit mas maganda pa sa kanya ang dalagang ito. Nang makita ng babaeng nakaputi sina Hao Qinglin, Tian Qi, Yuan Fei at ang iba pa, ngumiti siya ng napakarilag. Si Wu lang ang tumingin sa kanya sa malamig at mayabang na paraan. Ano naman sa kanya? Tanong nung babaeng nakaputi. Napangiti na lang siya dahil iniisip siya nito. Naglalakbay siya sa ibang bansa. Muling bamantong hininga si Hao Qinglin sa babaeng nakaputi. Tuwang-tuwa siyang makita siya. Sa kasamaang palad, ang taong iyon ay hindi nag-iwan ng isang clone niya sa Tiantay. Biglang napatigil sa pagngiti ang babaeng nakaputi na mukhang mayado. Maghahanda ako ng tirahan para sa iyo. Makikita mo siya pagbalik niya. Mabilis na dagdag ni Hao Qinglin. Oo sister, miss ka na rin niya. Malakas na dagdag ni Yuan Fei. Sina Yuan Fei, Ban Rou, at Sheng Zan ay mga estudyante rin sa Champion University sa mga araw na ito. Ang babaeng nakaputi ay natural na si Meng Qing. Hindi siya sanay na nakikita silang lahat na magkasama, kaya umiling siya at ngumiti. Na, may ayusin ang universidad para sa akin. Sabihin mo na lang kapag bumalik na siya. Isinuot niyang muli ang kanyang belo at matikas na umalis. Si Meng Qing ay lumaki sa Blackwind Mountain, pagkatapos ay nakilala niya si Lin Feng at ginalugad ang mundo, ngunit hindi niya gusto ang kaguluhan, lalo na kapag wala si Lin Feng sa kanya. Hindi siya sanay na humarap sa napakaraming tao ng sabay-sabay. Hindi pa rin siya nagbabago, ganoon pa rin siya. Natatawang sabi ni Yuan Fei. Naunawaan ni Hao Qinglin at ng iba pa na iyon ang kanyang personalidad. Masaya silang makitang nakarating si Meng Qing sa Champion University, gayunpaman. Sino ang magandang babae na iyon? Tanong ni Yun Qingyan. Kumakabog pa rin ang puso niya. Asawa ni Lin Feng. Sabi ni Hao Qinglin sa kanya. Si Yun Qingyan ay namangha. Tumiti siya at sinabing, ang swerte talaga ng lalaking iyon. Si Wu at Qingfang ay nagulat din. Tumingin si Wu kay Qingfang, na mukhang medyo kalmado, nagtataka kung ano ang iniisip niya tungkol kay Meng Qing. Hindi na kailangang sabihin sa lahat ang tungkol dito. Hindi niya gusto kapag iniistorbo siya ng mga tao. Paalala ni Hao Qinglin sa kanila. Tumanggo ang lahat. Kung malaman ng Jichang's Club na si Meng Qing ay asawa ni Lin Feng, ibubuli nila siya. Ayaw ni Hao Qinglin na may masamang mangyari kay Meng Qing. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1912, lumipas ang 3 taon. Sa celestial country ng maliit na mundo ni Lin Feng, mayroong isang bulubundukin. Isang demon pond ang naroon ngayon, ang tubig ay itim at naglalaman ng nakakatakot na demonyong chi. Ito ang demon pond na ninakaw ni Lin Feng mula sa Ancient Demon Clan. Nasanay na siya sa pamamaraan ng Ancient Demon Clan at nagkaroon ng Deva Mara body. Siya ay naging mas malakas sa pisikal. Ngayon, nagsasanay siya ng paglilinang sa demon pond. Biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata, kumikislap ang mga itim na ilaw ng demonyo sa loob nito. Nawala siya at muling nagpakita sa ibang lugar. Naka-cross-legged si Jian Mang doon. Siya ay nagsagawa ng paglilinang ng mahinahon at matyaga. Dahil inilagay siya ni Lin Feng doon at hindi siya makalabas, wala siyang ibang gagawin. Siguro kung naging malakas siya, makakaalis siya balang araw. May naramdaman si Jian Mang at nagtaas ng ulo. Hindi niya makita, ngunit naramdaman niya ang presensya ni Lin Feng. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ibang mundo tayo. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Jian Mang. Nararamdaman niya na nasa ibang mundo siya, ang mga taong nabubuhay ay maaari lamang mahuli sa ibang mga mundo. Hindi sumagot si Lin Feng, nakatitig kay Jian Mang. Malumanay na tanong ni Jian Mang. Ano ang gagawin mo sa akin? Isang nakakatakot na chi ang biglang bumangon sa hangin. Isang demonyo ang lumitaw sa isip ni Lin Feng, at pagkatapos ay lumitaw sa likuran niya na parang isang ilusyon. Sa Ancient Demon Clan, nagkaroon ng spell. Maaaring paikliin ng mga cultivator ang kanilang mga kaluluwa upang lumikha ng apoy ng demonyo at sunugin ang mga kaluluwa ng mga tao, at pagkatapos ay gumamit ng isang misteryosong kapangyarihan, maaari silang lumikha ng 81 demonyong imprint. Sa 81 demonyong imprint na iyon, maaari silang lumikha ng demonyo. Ito ay isang napakakomplikado at mahiwagang spell. Ang mga taong walang talento ay hindi na kailangang subukang matutunan ang pamamaraan ng papel ng demonyo. Kahit na hindi ito matutunan ni Lin Feng, natuto siya ng spell para tiktikan ang mga tao. Sa pamamagitan ng Demon Puppet Spell, ang mga cultivator ay maaaring magtanim ng buto ng Demon Puppet sa kaluluwa ng isang tao at tiktikan sila. Hindi ito ginamit ng mga miyembro ng Ancient Demon Clan dahil hindi ito kasing lakas ng Ancient Demon Imprint. Gayunpaman, maaaring gamitin ito ni Lin Feng kay Jian Mang. Jian Mang, magtatanam ako ng binhi ng Demon Puppet sa iyong kaluluwa, at pagkatapos ay pakakawalan kita. Ang aking aktwal na katawan ay nasa Celestial Country. Malamig na sabi ni Lin Feng. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Jian Mang. Hindi naman siya tumanggi siyempre. Ano ang maaari niyang gawin, gayunpaman. Kinokontrol ni Lin Feng ang lahat.
Sumunod ka sa akin sa Milky Way battlefield. Papatayin natin ang mga tao at aalis doon. Iminungkahi ni Lin Fang. Kumunat ang noo ni Jianmang. Naiintindihan niya, ang pagpatay sa mga tao sa Milky Way battlefield ay isang magandang bagay, ngunit ang pag-alis doon. Ang mga madilim na ilaw ay kumikinang at isang buto ng papel ng demonyo ang tumagos sa utak ni Jianmang. Hindi siya lumaban. Labas tayo. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang tao ang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng isang bulubundukin. Sina Lin Fang at Jianmang. Agad silang naging dalawang light beam at nagtungo. Magulo pa rin ang Celestial Country. Ang mga tao ay nag-aaway kung saan-saan. Si Qin Yao at ang iba ay nakatagpo ng ilang napakalakas na cultivator. Isang nakakatakot na apoy ang napuno ng hangin. Impyerno iyon, at nasa loob si Qin Yao. Ikaw ay isang malakas na batang babae, hindi ba? Sabi ng isang tao na nakangiti ng masama. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang handsil at isang nakakatakot na pagbaril ni Qi kay Qin Yao at sa malalakas na cultivator na nagpoprotekta sa kanya. Ang itim na Qi ay naging mga light beam. Pasok. Isang apoy na itim na kahoy ang sumalungat, bumaril pabalik sa kanya, ang apoy ng impyerno ni Qin Yao. Gumagundong ang kulog sa hangin, at bumagsak ang isang napakalaking bundok mula sa langit. Naging makapal at mabigat ang hangin. Prinsesa Qin Yao, bumalik ka, sigaw ng isang miyembro ng Hukbong Kala Sutra. Ang mga taong ito ay pawang mga tagalabas, ang kanilang mga ikatlong mata ay may mga tatak, at lahat ay napakalakas. Tumanggo si Qin Yao at nagpatuloy sa pag-atras. Ang sinaunang bundok ay patuloy na bumagsak mula sa langit, na naglalabas ng mga sonic boom. Tumakas ang lahat. Sa paligid ng Qin Yao, nasusunog ang lahat. Pagpapakilos ng kaluluwa. Sigaw ng malamig na boses. Tumingin si Qin Yao sa malayo at nakakita ng kadiliman na naghihintay sa hangin. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manginig at ang kanyang hellfire ay nagsimulang humina. Qin Yao. Sigaw ng isang tao na paputok. Marahas na nanginginig si Qin Yao, gustong iligtas siya ng ilang tao, ngunit bumabagsak ang bundok. Ang mga kalaban ay heroic figure din. Si Qin Yao at ang iba ay hindi pinalad na nakatagpo sila. Dito. Sigaw ng isang tao kay Qin Yao. Tumingon siya at nakita niya ang isang masamang tao. Pakiramdam niya ay sinimulan niyang ay absorb ang kaluluwa niya. Lumitaw ang dalawang silhouette, napakabilis na gumagalaw at sumisigaw ang hangin sa kanilang paligid. Nang makita nila si Qin Yao, pareho silang nagulat. Sinugod ni Lin Fang ang lalaking umaatake kay Qin Yao. Sumimangot ang lalaki at pinandilatan si Lin Fang. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang soul stirring spell sa kanya, ngunit ang tanging nakita niya ay isang pares ng itim na mga mata na puno ng lakas ng kamatayan na nakatitig sa likod at sa kanya, at nagsimulang bumaha sa kanyang katawan si Death Chi. Ikinaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang Death Kalpa sword. Sa isang iglap, tumagos ang espada sa ulo ng lalaking iyon sa isang malabong galaw. Sinalakay ni Jianmang si Lin Fang. Mabilis na gumalaw ang mga ilaw ng espada kung saan-saan. Kung ang mga tao sa paligid ay hindi nakita ng kanilang sariling mga mata ang bilis na iyon, hindi sila kailanman maniniwala na ang isang medium-level na emperador ay maaaring maging ganoon kabilis. Nakakasilaw din sa mata ang mga atake ng espada ni Jianmang, gumamit siya ng magaang lakas. Nang makita ni Qin Yao ang lahat ng ito, siya ay natigilan at nadismaya. Si Lin Fang at Jianmang ay naging napakalakas. Naalala niya noong natalo siya ni Lin Fang sa entablado ng labanan. Noon, akala niya ay maghihiganti siya balang araw, ngunit ngayon ay mas malaki ang pagkakaiba nila ni Lin Fang. Madaling mapatay siya ni Lin Fang, at madaling mapatay ang malalakas na cultivator na nagbabantay sa kanya. Pumatay siya na parang walang emosyong mamamatay tao. Makalipas ang maikling panahon, natapos na ang labanan. Tumingin si Lin Fang kay Qin Yao. Bakit mo ako niligtas? Tanong ni Qin Yao kay Lin Fang. Noon pa man ay galit siya kay Lin Fang. Sabihin kay Wang Xiao na hindi ko siya nakakalimutan. Sagot ni Lin Fang, bago sila ni Jianmang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Pakiramdam ni Qin Yao ay parang basura. Hindi man lang siya pinansin ni Lin Fang, isang prinsesa ng impyerno. Mabilis na kumilos sina Lin Fang at Jianmang sa Milky Way battle. Walang makakapidya sa kanila, basang-basa ng dugo ang kanilang mga kamay at damit. Nakapatay na sila ng napakaraming tao sa larangan ng digmaan. Napakahiwaga pa rin ng Milky Way battlefield. Ang Yellow Springs ay nasa ilalim nila, ang mga tao ay hindi maaaring pumunta doon nang hindi namamatay. May mga bangkay lamang sa Yellow Springs. Patuloy na lumilipad sina Lin Fang at Jianmang patungo sa gilid ng larangan ng digmaan, maingat na sinusubaybayan ang kanilang paligid. Malapit nang matapos ang 3 taong yugto. Sabi ni Lin sa sarili. Dahil kay Wang Xiao, baka mamis niya ang petsa ng kasunduan. Ano ang gagawin ni Hao Qinglin at ng iba pa? Kasabay nito, sa madilim na gabi na rehiyon ng kontinente ng Siyam na Ulap, ang clone ni Lin Fang ay lumipad patungo sa Champion University, na naglalayong panindagan ng kasunduan, syempre. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1913, Foil. Sa Champion University, ang Holy City, ang Dark Knight Region. Napaka-tense ng atmosphere. 3 taon bago, sa Champion University, isang bagong grupo ang bumangon. Tiantay. Ang ilang mga hindi kapani-paniwalang cultivator ay bumangon kasama nito.
Natalo na nila ang star group ng Ji-Chang's Club. Pagkatapos noon, napagkasunduan nila ang isang petsa para sa labanan sa pagitan nila ng Moon Group. Ngayon, ito ay malapit nang mangyari. Bumalik na si Ji Woo-yu. May tumawag. Nakita nila siyang lumilipad sa langit, nakadamit ng magagandang damit. Bumalik na ang malalakas na cultivator ng Moon Group. Napunta na sila sa yugto ng labanan ng listahan ng mas mataas na ranggo. At nawala na si Lin Fang, bihira na namin siyang makita sa universidad. Tignan natin kung ano ang balak gawin ni Tiantai laban sa Moon Group. Sabi ng isang tao, tumingin sa direksyon ni Tiantai. Ang Moon Group ay tumataas nitong mga huling araw at pinipilit ang Tiantai. Oo, well, bagong grupo pa rin ang Tiantai. At sa loob ng 3 taon na ito, ang Moon Group ay naging mas malakas. Ang isa sa kanila ay naging isang mataas na antas na emperador at umalis sa Moon Group. Ang ilang mga tao ay hindi sinasadya dahil lamang sa labanang ito. Ang mga sumapi sa Tiantai 3 taon na ang nakakaraan ay mga mababang antas pa rin ng mga emperador. Ang pagkatalo sa mga cultivator ng Moon Group ay magiging napakahirap. Ang mga cultivator ng Moon Group ay napakatalino din. Ang mga cultivator ng Tiantai ay hindi posibleng makalusot sa loob ng 3 taon, iyon ay napakahirap. Nga pala, may bagong celestial girl na pumasok sa university natin, nakita mo na ba siya? Isang beses lang, mukha talaga siyang celestial being. Iniisip ko kung sino siya. Nabalitaan ko na natalo niya si Yu Wenjing sa pagsusulit. Si Yu Wenjing ay bumalik upang magnilay-nilay at hindi na lumalabas mula noon. Si Yu Wenjing ay ang prinsesa ng Yuwen clan at babae ni Ji Woo-yu, siya ay may napakataas na katayuan sa lipunan. Gusto ng ilang tao na ipaghiganti si Yu Wenjing at hinanap ang celestial na babaeng iyon. Gayunpaman, pagkatapos na makita siya, sila ay magalang sa kanya, nagpalitan ng ilang mga salita, at umalis na lamang. Haha, paano mo naaatake ang napakagandang babae? Imposible. Sabi nila isa siyang celestial na babae mula sa Snow Clan. Iniisip ko kung totoo o hindi. Sa Champion University, maraming pinag-usapan ng mga tao tungkol kay Tiantai at sa Moon Group, pati na rin sa Celestial Woman. Maraming tao ang gustong makilala siya, ngunit napakalayo niya. Sa mga gusali ng Tiantai, sa isang lihim na silid, si Hao Qinglin ay naglalabas ng Reincarnation Cosmic Energy. Kumunat ang noo niya at patuloy na umaatake. Arg, nakakainis. Ano ang aking landas? Naisip ni Hao Qinglin na may mahabang buntong hininga. Naiintindihan na ni Ji Woo-yu ang lakas ng Dao. Kahit na malaki ang naitulong ng Ji-clan sa kanya, medyo malakas din siya at napaka-talented. Ngunit si Hao Qinglin ay mayroon ding Celestial Evolution Holy Scriptures, kaya hindi siya maaaring maging mas mahina kaysa kay Ji Woo-yu. Kailangan niyang maunawaan ang sarili niyang landas, ang sarili niyang Dao. Kung hindi, kahit na siya ay naging isang dakilang emperador, siya ay magiging mahina, at mas malakas na mga dakilang emperador ang magpapahirap sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, huminga ng malalim si Hao Qinglin at tumayo. Oras na para labanan ang Moon Group. Kahit na hindi niya naiintindihan ang lakas ni Dao, kailangan niyang igalang ang kasunduan. Natalo man sila, hindi mahalaga. Nagkaroon ng karagatan ng mga tao sa yugto ng labanan ng listahan ng mas mataas na ranggo. Mayroong kahit ilang matataas na antas na mga emperador. Magiting ang mga cultivator ng Tiantai at ng Moon Group na maglalaban, at maraming tao ang nagbigay pansin sa kanila. Ji Woo-yu at ang iba pang miyembro ng Moon Group. Mukhang galit si Ji Woo-yu. Naka-cross-legged siya at pumikit, sinusubukang kalimutan ang tungkol sa labas ng mundo. Ngunit hindi niya maitago ang kanyang chi, galit na galit siya. Gusto niyang makaganti, oras na. Si Ji Woo-yu ay naging napakalakas na. Baka siya ang magiging unang cultivator ng Champion University balang araw, tulad ni Ji Chang. Bulalas ng isang binata na nakasuot ng asul at berdeng damit. Maraming tao sa likuran niya, kabilang ang maraming matataas na antas na emperador at katamtamang antas na mga emperador. Zhang Kei, si Ji Woo-yu ay isang maliit na bata na hindi nagugustuhan kapag ikinukumpara siya ng mga tao sa kanyang kapatid. Sabi ng isang katabi niya. Siya ay isang ordinaryong at simpleng lalaki na nagngangalang Liu Yan. Excited silang lahat na makita ang laban. Sa Champion University, ang pinakamakapangyarihang mga grupo ay karaniwang nilikha ng mga matataas na antas na emperador, tulad ng Ji-Chang's Club na nilikha ni Ji Chang. Dahil siya ang unang estudyante ng Champion University, sikat na sikat din ang Ji-Chang's Club at may magandang reputasyon. Kung mas malakas ang pinuno ng isang grupo, mas maganda ang reputasyon ng grupo. Ang Stone Group at ang Wind Clan ay dalawa pang makapangyarihang grupo sa Champion University. Ang malalakas na cultivator ng Stone Group ay kontrolado lahat ng Earth Cosmic Energy. Malaki ang ipinagpalit nila in terms of Earth cultivation. Ang kanilang pinuno ay si Zhang Kei, ang ikalimang cultivator ng Celestial Champion Rankang List. Ang Wind Clan ay nilikha ni Liu Yan. Siya ang ikapitong cultivator ng listahan ng Rankang, at kinokontrol ang lakas ng hangin. Ang mga tao mula sa Wind Clan ay napakabis. 1,000 taon mula ngayon, sila ay magiging napakalakas, at maaaring maging isang sinaunang angkan. Ang nagtatag ng Wind Clan ay mula sa isang sinaunang clan. Sa Dark Knight region, maraming tao mula sa mga sinaunang angkan ang lumikha ng mga bagong angkan, sekta, at iba pang organisasyon. Dumating sina Zhang Kei at Liu Yan para panoorin ang mga laban. Mukhang hindi ka panipaniwala ang labanan.
Maraming public figures mula sa Champion University ang nandito. Nagtataka ako kung nasaan ang mga dakilang emperador. Naisip ang isang taong nakakilala kina Liu Yan at Zhang Kei. Nang ang mga tao ay naging mga dakilang emperador, bihira silang magpakita sa universidad. Ang mga dakilang emperador ay gustong maglakbay saan man sa kontinente. Ang mga dakilang emperador ay maaaring ituring na tunay na malakas. Maaari silang lumikha ng mga sekta, angkan, at maglakbay kahit saan. Batang lalaki. Naiintindihan na niya ngayon ang lakas ni Dao. Malapit na siguro siyang mapabilang sa listahan ng mga potensyal na kampyon. Sagot ni Zhang Kei, nakangiting wakialam. Zhang Kei, simula nang bumalik ka mula sa Celestial Country, naiintindihan mo na ba ang lakas ng Dao ngayon? Tanong ni Liu Yan nang makita ang ngiti ni Zhang Kei. Maraming tao na nasa Celestial Champion rank ang list at napunta sa Celestial Country ang namatay. Marami pang tao ang pinalitan na sila. Nagpa siya din ng ilang tao na manatili sa Celestial Country para magpatuloy sa pagsasanay. Nabalitaan ni Liu Yan na si Zhang Kei ay nakakuha ng ilang mahiwagang bagay at nagninilay-nilay sa pag-iisa noong mga nakaraang araw. Ano sa tingin mo? Sabi ni Zhang Kei. Halos tumingin siya ng mama. Ang mga tao ay tumingin solemna at nakatingin sa malayo. May dumarating na grupo ng mga tao. Napakabata pa nila at mukhang hindi pangkaraniwan. Ang mga tao mula sa Tiantai. Pinag-aralan ni Zhang Kei at Liu Yan ng grupo, sinabi ni Zhang Kei. Bago pa lang sila sa Champion University, pero malakas talaga sila. Sa nakikita ko, bagong grupo lang ang Tiantai, pero makapangyarihan na sila. Sa loob ng 10 taon, magiging talagang nakakakot sila. Masyadong mahaba ang 10 taon. Narinig ko na kahit ang Sun Group ay gusto pang apihin si Tiantai. Hindi hahayaan ng Jichang's Club na tumaas ng ganoon kadali ang Tiantai. Hindi nila hahayaang supilan ni Tiantai ang Star Group at ang Moon Group ng ganoon kadali. Nakakaramdam na ng kahihiyan ang club ni Jichang. Hindi mo naiintindihan ang ugali ng mga taong iyon. Walang pakialam na sabi ni Liu Yan. Akala ng marami, huli na ang lahat. Inapi at pinahiya ni Tiantai ang Star Group, ngunit hindi nila kayang labanan ang Moon Group. Mapalad sila sa unang pagkakataon, ngunit ngayon ay hindi na sila makakabangon pa. Masyado silang na-pressure. Naka-cross-legged si Ji Wuyu sa hangin, at biglang nagmulat ng kanyang mga mata, na kumikinang sa matatalim na ilaw. Nagsimulang umikot ang kanyang chi sa kanya, ang mga enerhiyang mapanira at mapang-api. Nandito na sila sa wakas. Dahan-daang tumayo si Ji Wuyu at tumingin sa mga taong iyon. Sa wakas, pagkatapos ng 3 taon, nandito rin ang Celestial Girl na iyon. Maraming tao ang nakapansin kay Meng Qing sa kanyang puting damit. Siya ay misteryoso, kaya maraming tao ang tumatawag sa kanya na Celestial Woman o Celestial Girl. Hindi ko akalain na magiging interesado din siya sa labanan. Naisip ng karamihan. Halos walang alam ang mga tao tungkol sa kanya, kaya lang bihira siyang pumunta kahit saan. Si Yu Wenjing, na nakatayo sa tabi ni Ji Wuyu, ay galit na tumingin kay Meng Qing. Matagal na siyang hindi nagpakita sa publiko dahil mismo kay Meng Qing. Alam ng lahat sa Champion University na si Yu Wenjing ay natalo ng babaeng iyon sa panahon ng kanyang pagsusulit, at siya rin ay mas maganda kaysa kay Wenjing. Siya ay naging isang pal-ara lamang sa mga mata ng ibang tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1914, agresibo. Nasa ilalim ng pressure ang mga tao ni Tiantai. Nasaan si Lin Feng? Galit na sigaw ni Ji Wuyu. 3 taon na siyang naghihintay, pinahiya siya ni Lin Feng, kailangan nilang bumalik, silang lahat. Darating siya kapag handa na siya. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Inangat niya ang ulo niya, nasa gitna ng langit ang araw, tanghali na. Malamang na darating ang clone ni Lin Feng anumang minuto. Nagtago siya. Dahil sa ganyan, crush ko kayong lahat at tingnan natin kung hindi siya magpapakita. Galit na sumumpa kay Ji Wuyu. Ngayon, lalaban tayo sa 3 yugto ng labanan ng sabay-sabay. Kung pupunta ka sa yugto ng labanan, hindi ka maaaring tumalon. Kung ikaw ay pinilit na umalis sa yugto ng labanan, nangangahulugan ito na natalo ka, kung hindi, hindi ka maaaring tumalon. Mag-aaway kami ng ganyan hanggang sa walang natira. Maglalakas loob ka ba o hindi? Lumipas ang 3 taon. Sa pagkakataong ito, walang makakatalon sa entablado, kailangan nilang lumaban hanggang sa huli. Bakit hindi tayo maglakas loob? Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Dahil sa ganoong paraan, mag-away tayo. Sabi ni Ji Wuyu. 3 magkakaibang tao ang dumaong sa mga yugto ng labanan, lahat sila ay malalakas na cultivator mula sa Moon Group. Ang mga taong ito ay medyo mahina sa Moon Group. Gusto lang nilang makita kung gaano kalakas ang mga tao ni Tiantai, naisip ng mga mas maalam na nagmamasid. Kumislap ang silwete ni Hao Qinglin. Hindi pa rin bumabalik si Lin Feng. Hindi mahalaga. Kung matalo sila, hindi pa rin may liligtas ng clone ni Lin Feng ang sitwasyon. Huang Fulong, Tantai, Qinwo, simulan mo na. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Tumanggo sila at tumalon sa mga yugto ng labanan upang simulan ang mga laban. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang nangyayari doon. Ang kanyang clone ay nasa banal na lungsod at nakikipagkarera patungo sa Champion University. Ang kanyang tunay na katawan ay nasa Milky Way battlefield. Nakasisilaw na mga espada ang gumuhit sa kalangitan at pinutol niya ang isang kaaway.
Nakuha rin niya ang mga bagay na nahulog sa anyo ng mga meteor. Nakikita na nila ang hangganan sa pagitan ng Milky Way battlefield at sa kabilang panig. Tumakbo sina Linfang at Jian Mang patungo sa celestial border na iyon. Kumislap ang kanilang ikatlong mata at lumitaw ang isang bagong imprint. Iwasan natin ang maraming tao at umalis dito. Sabi ni Linfang kay Jian Mang. Mabilis silang lumilipad kaya sinundan sila ng mga sipol. Makalipas ang maikling panahon, dumating sila sa kabilang panig ng Milky Way battlefield. Nang mapansin ng mga tao na mayroon silang imprint, gusto nilang patayin ang dalawa. Kumbinsido si Linfang na kaya niyang talunin ang maraming tao, ngunit hindi niya matatalo ang isang hukbo. Hindi pa siya malakas. Mga nanghihimasok. Sigaw ng isang taong nagyayelo. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng araw at nakasisilaw, isang apoy na nagninangas sa kanila. Agad siyang tumakbo patungo kina Linfang at Jian Mang. Patayin. Sabi ni Linfang. Mabilis na kumilos si Jian Mang, ang kanyang mga mata ay naging nakasisilaw sa liwanag na lakas. Agad na naramdaman ng kanilang kaaway na siya ay nabulag. Si Jian Mang ay mukhang isang nakasisilaw na sinag, isang espada ng purong liwanag. Kung ikukumpara sa mga espada ni Jian Mang, talagang mukhang mapatla ang araw. Kulay abo ang mga mata ni Linfang habang pinagmamasdan ang kamanghamanghang bilis ni Jian Mang. Sa parehong antas, mahirap makipagkompetensya kay Jian Mang sa mga tuntunin ng bilis. Matapos patayin ang taong iyon, nagpatuloy sila sa paglipad. Sa di kalayuan, maraming tao ang nakakita sa kanila at tumakbo patungo sa kanila, sinusubukang palibutan sila. Mga nanghihimasok, patayin sila. Sigaw ng isang tao na paputok. Hinatak ni Linfang ang mahabang mukha. Napakalakas ng sigaw ng taong iyon kaya malamang maraming tao ang nakarinig sa kanya. Sa loob ng taon na lumipas, ang dalawang mundo ay patuloy na naglalaban sa Milky Way battlefield. Sa tuwing may mapapansin silang mga nanghihimasok, hindi sila nag-alinlangan at nagsanib sanhi upang katayin ang mga ito. Nais nilang protektahan ang kanilang panig ng Milky Way battlefield. Tatlong matataas na emperador. Malamig na sabi ni Linfang kay Jian Mang. Patayin mo ang nasa kanan, haharangean ko ang dalawa pa. Tumanggo si Jian Mang habang papalapit ang mga taong iyon. Muling pinaliwanagan ng mga nakakasilaw na ilaw ang kapaligiran. Ibinagsak ni Jian Mang ang sarili sa nagmula sa kanan. Naramdaman din ng isa sa mga cultivator na nagmumula sa kaliwa ang mga sumisipol na lakas ng espada. Nagulat siya at biglang huminto sa pwesto, pinakawalan ng lakas ng kanyang kaluluwa. Lumipat si Linfang patungo sa nasa gitna at nagpakawalan ng lakas ng Death Kalpa. Ang cultivator na iyon ay napapalibutan ng Green Earth Strength, at ang lakas ni Linfang ay hindi makalusot. Napakalakas ng depensa. Naisip ni Linfang. Bumilis si Linfang at lumitaw ang kanyang itim na tubig. Layunin ng kamatayan daw. Nagulat ang kanyang kalaban. Lumapag si Linfang sa kanyang harapan at sinuntok siya ng marahas habang nagpapakawalan ng lakas ng Devil Mara Kalpa laban sa nakasisilaw na berdeng ilaw sa paligid niya. Kumalat ang mga kaluskos habang pumutok ang kanyang berdeng baluti. Gayunpaman, nakasimangot si Linfang. Anong klaseng armor iyon? Nakakatakot ang depensa niya. Ang mga cosmic energies ng Earth ay mahusay para sa pagtatanggol. Ang lakas ng kamatayan ay madaling masira ang buhay ng mga tao at pumatay sa kanila, ngunit ang depensa ng kanyang kalaban ay napakalakas na ang lakas ng kamatayan ay hindi makalusot. Ang pag-atake ni Linfang ay tila hindi epektibo. Sirain. Paputok na sigaw ni Linfang, nagpakawalan ng walang kamatayang lakas. Napuno ng nakamamatay na cosmic energies ang hangin. 12-dosenang beses na inatake ni Linfang ang kanyang kalaban, at patuloy na dumadagandong ang baluti dahil sa mga impact. Ang pisikal na lakas ni Linfang ay napakalaki, sa wakas ay pumutok sa mga berdeng ilaw. Ang kamao ni Linfang ay bumangga sa kanyang kaaway at ang kanyang ulo ay sumabog. Kahit na ang kalaban ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagtatanggol, hindi siya ganoon kalakas. Pagkatapos ng kanyang pagpatay, isang nakamamatay na lakas ang lumitaw sa likod ni Linfang, ngunit ang mga kurap ng sword light ay kumikinang at sinira ito. Nagpatuloy si Jian Mang sa pag-atake sa huli. Tumalikod si Linfang at ginamit ang kanyang nahihilati sword, ngunit unang pinatay siya ni Jian Mang. Bilisan mo at tumakbo. Sigaw ni Linfang nang maramdaman niya ang mas maraming enerhiya na naguugnay sa kanila. Ang kaluluwa ni Linfang ay nanginginig ng husto. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa Milky Way battlefield, at ang mga taong dumating doon ay napakalakas. Roar! Bumangon ang mga pag-awit ng dragon, at tumibok ang bestial chi. Nakita ni Linfang ang isang silweta na papalapit sa kanya. Nakakasilaw ang pangatlong mata ng taong iyon, taga-hell pala. Aoshu. Nagulat si Linfang nang makita niya ang bagong dating. Nakakagulat, si Aoshu iyon. 2 taon bago, magkasama sila sa Pathfinder Peak, at ngayon ay Aoshu ay bumalik. Mukhang naunawaan na rin niya ang mga pangunahing kaalaman ng lakas ng daw ngayon. Linfang, dito tayo magkikita ulit. Sabi ni Aoshu na nakasimangot at sabay tawa. Sa di kalayuan, dumating na rin ang ilang malalakas na cultivator mula sa Continent of the Nine Clouds. Ang mga taong iyon ay hindi pinapayagan ang sinuman mula sa impyerno na pumunta dito. Linfang, sabay nating patayin sila, okay. Masayang sabi ni Aoshu. Isang napakalaki at nakakatakot na marka ng kamay ang lumitaw at sumabog. Tumawa ng malakas si Aoshu.
Siya ay mula sa Dragon Clan, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas. Nararamdaman ng kalaban ang mapang-ipang lakas ni Aoshu. Mamatay. Paputok na sigaw ni Aoshu. Siya ay sumuntok, niyanig ang langit. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Agad na sumabog ang katawan ng kanyang target, lumilipad kung saan-saan ang mga piraso ng laman at laman loob. Nagulat ang ibang mga nasa labas sa paligid at tumigil sa paggalaw. Aoshu, nakikita ko na naiintindihan mo rin ang lakas ng daw pagkatapos mong pumunta sa Pathfinder Peak, ngunit anong uri ng daw ito? Tanong ni Linfang sa kanya. Agresibo, ang aggressiveness path. Maaari mo ring tawagin itong landas ng lakas. Ang mga dragon ay agresibo at malakas ang katawan. Ako ay mula sa Dragon Clan. Dapat ako ay brutal, marahas at agresibo. Deklara ni Aoshu. Siya ay tila lubhang masigasig. Talagang bagay sa'yo. Mas agresibo ka pa talaga. Tumanggo si Linfang. Napakahiwaga ng lakas ng Dao, hindi lang ito tungkol sa paraan ng isang tao, kundi pati na rin sa personalidad ng isang tao. Si Linfang ay naglalakad sa landas ng buhay at kamatayan, si Officer Aptala ay lumakad sa dakilang landas ng Aptala. Naglalakad si Aoshu sa landas ng aggressiveness. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1915, Mundo ng Buhay na Imprint. Maraming malalakas na cultivator sa paligid ni Linfang at sa dalawa pa. Sinulyapan sila ni Linfang ng malamig at naglabas ng maraming lakas ng kamatayan. Nanginginig ang malalakas na cultivator. Ang taong ito ay mukhang ordinaryo ngunit isang sulyap at kaya niyang pumatay ng mga tao. Linfang, nagsimula kang maglakad sa landas ng buhay at kamatayan, kumusta na? Tanong ni Aoshu habang naglalabas siya ng mga mapang api na enerhiya. Si Aoshu ay isang dragon cultivator, nakakatakot na malakas, at mayroon din siyang mataas na cultivation level. Malayo siya sa karaniwan. Nag-aaway din sina Linfang at Jianmang. Si Jianmang ay naging mga ilaw, ang kanyang silhouette ay patuloy na kumikislap dito at doon. Sunod-sunod na pinaghiwa-hiwalay ni Linfang ang mga tao sa pamamagitan ng Kalpa Sword attacks. Kasabay nito, pinalibutan siya ng lakas ng kamatayan na parang karagatan. Marami sa kanyang mga kalaban ang namatay nang umabot sa kanila ang itim na tubig. Naiintindihan ng 3 taong iyon ang lakas ng Dao. Ang mga ekspresyon ng mga tao na darating upang salakayin sila ay nagbago ng husto. Natakot sila at mabilis na naghiwa-hiwalay. Mamatay, sabi ni Aoshu. Sinalakay ng mga kuko ng dragon ang isa sa kanila. Tumalsik ang dugo at napunit siya. Ang isa pang lalaki ay sumigaw sa alarma at tumingin kay Aoshu na lumapit sa kanya, ang kanyang mukha ay mabangis at uhaw sa dugo. Iniangat ni Aoshu ang kanyang mga kuko, lumitaw ang isang dragon na may dugo at hinawakan ang katawan ng lalaking iyon at marahas na pinaghiwa-hiwalay. Sinubukan ng maraming malalakas na cultivator na pigilan silang tatlo, at namatay. Ang mga silweta ay sunod-sunod na nahulog mula sa langit. Gayunpaman, parami ng parami ang malalakas na cultivator ang naalerto nang marinig nila ang mga tunog ng labanan at tumungo sa kanila. Isang misteryosong chi ang kumalat mula sa Milky Way. Nagulat ang mga tao nang makita ang isang bulubundukin na bumabagsak mula sa langit. Naglalaman ito ng isang hindi kapani-paniwalang mapang api na chi. Nagsimulang umihip ang hangin, lumitaw ang mga ulap, at pinawi ang araw at kalangitan. Nagmukha itong apokaliptik. Iyon ay. Nang makita ni Linfang ang sinaunang bundok na iyon ay namangha siya. Ito ay katulad ng noong lumitaw ang lalaking may immortal na king body type. May tao din ba sa bundok na ito? Ngunit ang sinaunang bundok na ito ay iba sa isang celestial na bundok. Ang sinaunang bundok na ito ay may hindi kapani-paniwalang mapang-ipang lakas. Nagninangning ang mga nakakasilaw na ilaw sa paligid habang ito ay naging isang napakalaking ancient imprint. Parang kaya nitong sirain ang mundong ito. Ang sinaunang imprint na iyon ay walang lakas ng lupa o walang laman na espasyo, ito ay isang purong imprint. Baka may magandang mangyari sa pagkakataong ito, bulong ni Aoshu nang makita niya ang sinaunang bundok. Bumaba ang bundok mula sa langit at lumipat patungo sa Yellow Springs. Hindi ito nalunod sa Yellow Springs, ngunit tulad ng isang bangkang papel, nagsimula itong lumutang sa ibabaw ng Yellow Springs, isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Anong uri ng sinaunang bundok iyon? Nakakagulat na hindi ito lumubog. Naisip ni Linfang na may pagtataka na nakasimangot. Noong bumaba ang bundok mula sa langit, ito ay mukhang maliit, ngunit ngayon ay mukhang napakalaki. May isang patag na lupain din sa loob nito, tila isang napakalaking marka ng kamay na may nakakatakot na chi na tumaas sa kalangitan. Mabilis na dumating ang maraming tao. Maging ang mga taong kanina pa nakatingin kay Linfang at sa kanyang mga kaalyado ay nakatitig na ngayon sa bundok. Tara na at tingnan natin. Biglang sabi ni Aoshu, at tumakbo siya sa unahan. Mabilis siyang nakarating sa harapan ng bundok, at isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa kalangitan. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw mula sa mga mata ni Aoshu, at nakita ng mga tao ang kanyang pagtapak sa lupa sa ilalim niya gamit ang kanyang kanang paa. Ang buong bundok ay yumanig ng husto, ang mga shockwaves na nagpapadala sa pinakamalapit na mga tagamasid habang ang lahat ay nakadikit sa kanilang mga tainga. Nagkaroon ng pagsabog sa ilalim niya, at si Aoshu ay itinapon na duguan. Nakakatakot na pamamaraan ng imprint. Ang mundo ng buhay na imprint. Nagulat si Aoshu at mangot. Ang mga tao ay nakatingin kay Aoshu, nanginginig pagkatapos ng kanyang pagpapakita.
Nakakatakot ang imprint ng bundok na iyon. May kapangyarihan ba ito ng Dao? Tanong ni Lin Feng kay Aoshu. Ang bundok ay kailangang maglaman ng kapangyarihan ng Dao, kung hindi ay hindi nito maaaring itapon si Aoshu at masugatan siya. Kumbaga, hindi ko makilala kung anong lakas iyon. Isa itong sinaunang imprint. Malamang nawala itong anumang uri ng lakas. Sabi ni Aoshu. Ang mga tao ay namangha. May ibang umakyat sa bundok at tumalon dito. Ganon din ang nangyari sa kanila gaya ng kay Aoshu. Ngunit ang lalaking iyon ay hindi man lang nagawang maglakad dito basta Aoshu at lalo pang itinapon ng malakas. Ang mga mata ni Lin Feng ay kuminang bago siya kumuha ng sariling pagkakataon na tumalon sa harap ng bundok. Nang siya ay lumapag, naramdaman niya ang isang mapang-ipang lakas na pumipintig patungo sa kanya. Iyon ay mga sinaunang imprint na nagmumula sa lupa at langit. Iyon ay hindi anumang uri ng lakas sa likod nila, tila. Ang mga sinaunang imprint lamang ay umahan sa kanya ng marahas. Nanggagaling ang lakas na iyon. Mayroon ba itong kapangyarihan ng Dao? Nakakunot ang noo ni Lin Feng habang umaatras siya. Hindi siya nagpumilit. Gayunpaman, si Lin Feng ay tumatakbo ng paatras ngunit pasulong. May mahiwagang puwersa ng gravitational na nagmumula sa bundok na iyon. Mabilis na nawala ang bundok sa larangan ng pangitain ng mga tao. Lahat sila ay namangha. Tiningnan lang ni Lin Feng ang mga bakas ng mapang-ipang lakas. Si Aoshu ay nagulat din, ngunit tumingin siya kay Lin Feng na ang mga mata ay obsidian. Tumalon siya at sinabi, "Lumabas tayo at pumatay." Mata ni Aoshu at tumawa siya ng malakas. Gusto nilang patayin ang mga taong ito at maabot ang kabilang panig. Si Lin Feng ay higit pa sa matapang na sumama sa kanya. Ang kanyang purple tank ay lumitaw at gamulong sa hangin, puno ng mga ilaw ng kamatayan. Mabilis na kumilos si Lin Feng at ang dalawang iba pa. Isang kutsilyo ang ginawa ni Lin Feng at isang Death River ang lumitaw sa harap nila. Sinong maglalakas loob na harangin sila? Gayunpaman, ang ilang mga tao ay lumipat patungo sa kanila, sinusubukang patayin sila. Inilabas ni Lin Feng ang nakakasilaw na lakas ng Deva Marakalpa. Lumitaw ang ilang itim na death sword at bumaril sa lahat ng direksyon. Tinitigan ni Lin Feng ang isang cultivator na nakadama ng lakas ng kamatayan na sumalakay sa kanyang katawan. Hindi huminto si Lin Feng, nagpatuloy siya sa karera pasulong. Ang mga mata ni Aoshu ay napuno ng apoy ng galit. Kumalat sa hangin ang mga chants ng dragon, itinaas niya ang magkabilang kamao at biglang, lumitaw ang daan-daang dugong dragon at lumipat patungo sa target niya. Hinawakan siya ng mga dragon gamit ang kanilang mga kuko at Jin o Taiguti siya. Walang makakapidyo sa kanila. Nasa likod ni Aoshu si Jian Mang at naglabas ng nakakasilaw na sword lights. Nakipagtulungan sa kanya si Aoshu na kasing dali ni Lin Feng. Naiintindihan ng 3 taong iyon ang lakas ng Dao. Malakas talaga sila. Nagulat ang mga tagalabas, at maraming tao ang tumakbo palayo sa kanilang 3 na hindi nang ahas na makipaglaban. Delikado ang mga pag-atake ni Lin Feng at Jian Mang. Ang isa sa kanila ay maaaring pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagsulyap sa kanila, at ang isa ay kasing bilis at bilis ng liwanag. Ang mga pag-atake ni Aoshu ay napaka-brutal. Ang Milky Way ay nagsimulang kumaluskos, at isa pang bundok ang bumaba mula sa langit. Napansin ito ng maraming tao, at sinalakay ang bundok, sinusubukang basagin ito. Gayunpaman, lumabas mula rito ang isang nakakatakot na Demon Cultivator at nagsimulang pumatay. Tumingin siya sa direksyon ng Continent of the Nine Clouds sa kabilang side ng Milky Way at kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin, at walang nang ahas na pigilan siya. Ang cultivator ng demonyong iyon ay si Juzi mula sa Ancient Demon Clan. Namiss niya ang 3 araw na pagbubukas ng panahon at bumababa mula sa langit, tulad ng binata na may walang kamatayang king body noon.